Kagulat World. Ginulat na naman ang mundo. Hindi lang sa loob ng court kundi pati sa mga desisyong ginagawa niya sa likod nito. Muling pinatunayan ni Alexandra Ala na hindi siya basta racing star. Isa siyang player na marunong magbasa ng sitwasyon at pumili ng tamang laban sa tamang oras. Matapos ang kanyang matinding kampanya sa Madrid Open 2026, marami ang nag-aabang kung saan siya agad susunod na sasabak. Nakalinya sana siya sa Catalonia Open, isang WTA 125 event sa La Bisbal d'Empordà, Spain mula April 27 hanggang May 3. Clay court ito, swak sa momentum na nabuo niya. Sa totoo lang, maraming fans ang excited dahil mukhang tuloy-tuloy ang kanyang laban, parang walang pahinga, pero biglang nagbago ang eksena. Sa isang iglap, nawala ang pangalan niya sa main draw, confirmed na hindi siya lalaro sa Catalonia. At dito nagsimulang uminit ang usapan. Para sa iba, sayang ang opportunity na maglaro agad ulit. Pero para sa mas malalim tumingin, malinaw na hindi ito simpleng pag-urong. Isa itong matalinong desisyon. Hindi pinilit ni Alex ang sunod-sunod na laban. Matapos ang physical at mental na pagod sa Madrid, pinili niyang magpahinga at mag-recover. Sa halip na sumabak agad sa mas maliit na torneo, itinutok niya ang focus sa mas malaking laban na paparating. Ito ang klase ng mindset na makikita sa mga players na hindi lang iniisip ang next match, kundi ang buong direksyon ng kanilang career. At ang susunod niyang target ay malinaw. Ang Italian Open sa Rome, isang WTA 1000 event mula May 5 hanggang May 17. Isa ito sa pinakamalaking torneo bago ang Roland Garros at dito nagtatagpo ang mga top players sa mundo. Hindi na ito basta exposure lang para kay Alex. Papasok siya rito na may dalang momentum, kumpiyansa at higit sa lahat, sariwang katawan dahil sa kanyang strategic na pahinga. Ito ang bersyon ni Alex na mas delikado. Habang ang ibang players ay pagod na sa sunod-sunod na torneo, siya papasok na mas handa at mas buo ang enerhiya. Sa clay court kung saan mahalaga ang tibay, galaw at consistency, malaking advantage ang pagiging fresh. At kung may papakita niya ang level na ipinakita niya sa Madrid, may posibilidad na muli siyang manggulat. Hindi rin doon nagtatapos ang kanyang schedule. Kasunod ng Rome ay ang Parma Ladies Open, isa pang WTA 125 event sa Italy mula May 11 hanggang May 16. Ngunit may overlap ito sa second week ng Italian Open. Ibig sabihin, nakadepende ito sa magiging performance niya sa Rome. Kung maaga siyang matatanggal, pwede siyang maglaro sa Parma para manatili ang ritmo. Pero kung lalalim ang kanyang run sa Rome, hindi na niya kakailanganin ang torneo na iyon. At kung isipin, magandang sitwasyon iyon. Ibig sabihin, nasa punto na siya ng career kung saan ang problema niya ay kung saan siya mas lalayo ang mararating. Hindi na ito tungkol sa paghabol ng laban, kundi pagpili kung alin ang mas makakatulong sa kanyang pag-angat. Pagkatapos nito, darating ang pinakamalaking hamon. Ang Roland Garros, mula May 24 hanggang June 7, muling apak si Alex sa French Open main draw sa ikalawang sunod na taon. Hindi na siya dadaan sa qualifiers. Direkta na siyang lalaban sa pinakamataas na antas ng clay court tennis. Ito ang entablado kung saan sinusubok ang tunay na kakayahan ng isang manlalaro. At para kay Alex, ito ang pagkakataon na ipakita kung gaano na siya kalayo. Kung titignan ang kabuuan ng kanyang plano, malinaw ang direksyon. Mula sa Madrid, nagkaroon siya ng pahinga. Susunod ang Rome bilang major test. Posibleng sumingit ang Parma, depende sa sitwasyon. At pagkatapos, diretso siya sa Roland Garros na dala ang pinakamahusay niyang porma. Walang sayang na galaw, walang padalos-dalos na desisyon, at ramdam ito ng fans. Sa social media, marami ang sumuporta sa kanyang pag-withdraw sa Catalonia. Hindi ito nakita bilang kahinaan, kundi bilang katalinuhan. Maraming nagsabi na mas mabuting magpahinga at maghanda para sa mas malaking torneo kaysa ipilit ang katawan sa sunod-sunod na laban. Ang tono ng reaksyon ay puno ng suporta at excitement. Habang patuloy na tumataas ang kanyang ranking at lumalapit sa elite level, mas nagiging critical ang bawat desisyon na ginagawa niya. Hindi na sapat ang basta maglaro. Kailangan tama ang timing, tama ang kondisyon, at tama ang target. At ngayon, mukhang kontrolado niya ang lahat ng iyon. Sa clay court season, kung saan mahalaga ang momentum at endurance, pinili ni Alex na hawakan ang sarili niyang pacing. Hindi siya nagpadala sa pressure na laging maglaro. Sa halip, siya ang nagdikta kung kailan siya papasok at kailan siya maghahanda. At dito nagiging mas kapana-panabik ang lahat.
Dahil kung magtutuloy-tuloy ang ganitong klaseng diskarte, hindi malabong dalhin niya ang peak form niya hanggang sa pinakamalaking laban sa Paris. Ang tanong ngayon ay hindi na kung kaya niyang makipagsabayan. Ang tanong ay hanggang saan siya abot. Sa bawat galaw niya, mas nagiging malinaw na hindi ito simpleng pag-angat. Isa itong maingat, planado at tuloy-tuloy na pagbuo ng isang world-class contender. At kung tama ang direksyon na tinatahak niya ngayon, posibleng ang susunod na yugto ng kanyang kwento ay hindi lang basta paglahok sa malalaking torneo, kundi ang tunay na pagsabog sa pinakamalaking stage. Laban, Alex. Ang mundo, nakatingin. Sa mas malalim na analysis, makikita na ang ginawa ni Alex na pag-skip sa Catalonia ay hindi lang tungkol sa pahinga. Ito ay bahagi ng mas malaking performance strategy. Sa modern tennis, lalo na sa clay season, hindi lang talento ang labanan kundi load management. Ang clay courts ay kilala sa mahabang rallies, sliding movement at matinding physical demand sa lower body. Kung pagod ang legs mo, babagsak ang footwork, at kapag bumagsak ang footwork, apektado ang buong laro, mula serve hanggang baseline exchanges. Dito pumapasok ang teaming ng pahinga niya. Imbis na maglaro sa isang WTA 125 na may mas mababang points reward, pinili niyang i-preserve ang katawan niya para sa WTA 1000 sa Rome, kung saan mas mataas ang ranking points at mas mataas ang level ng competition. Ibig sabihin, mas malaki ang potential gain kumpara sa risk. Strategically, ito rin ay signal na nagle-level up na siya. Ang mga top players hindi basta-basta sumasali sa lahat ng torneo. Pinipili nila ang events kung saan sila peak condition. At ngayon, ginagawa na rin ito ni Alex. Isa pang importante ay ang confidence carryover. Coming from Madrid, may rhythm na siya sa clay. Ang challenge lang ay paano ito i-sustain without burnout. Kaya ang pahinga ay hindi pagkawala ng momentum. Ito ay pag-reset para mas tumindi pa ang laro niya sa susunod. Kung magiging successful ang Rome campaign niya, pwedeng maging turning point ito papunta sa Roland Garros. Dahil historically, ang mga players na malakas sa Rome ay kadalasang nagpipeak din sa Paris. Parehong clay, parehong mataas ang competition, at parehong test ng endurance at mental toughness. Sa madaling salita, ang ginagawa ngayon ni Alex ay hindi random. Isa itong blueprint ng isang player na papasok na sa next year. At kung magtutuloy ito, hindi malabong makita natin siya hindi lang bilang contender, kundi bilang tunay na banta sa mas malalaking pangalan sa mundo ng tennis.